Ang Akbayan Party List at House Deputy Minority Leader, walang iba kundi si Congressman Percy Sendanya. Welcome again dito sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po, Sir Danny, for having me again. Okay. Sa mapagpalayang araw ng paggawa po sa Yun ating na nga lahat. So marami hong kabila ang mga rally ngayon at saka meron naman mga job fair ang dole. So kayo bilang kinatawan ng alam niyo na aktibo at progresibong akbayan, ano ho ba message nyo for all our workers today? Ay, alam niyo po ba na hindi lamang po dyan sa Maynila maraming mga pagkilos. In fact po ngayon, nandito ako sa Lipa City para samahan yung Philippine Metal Workers Alliance. Mga 3,000 strong po ang nagmarsya kanina dito. Ganon? Para po sa wage increase, para sa security of tenure, at para po sa wealth tax. Okay. Alam ko, binanggit nyo na rin yung wealth tax. Alam ko, gusto nyo rin to. Sinusulong nyo itong, pananaw ni former NEDA Secretary si Winnie Monsod. Sabi niya, dapat daw, ipatupad itong wealth tax. Pero yung sa inyo ba, yung bill nyo, yung House bill nyo na 4304, Solidarity Contribution Act, is that the same, almost the same as that wealth tax? Opo, pareho po yan. Yung ating po Solidarity bill ay pareho po ng wealth tax kasi po ito yung bubuwisan yung mga top 1% ng ating pong lipunan. So wala pong dapat kabahan ng mga manggagawang Pilipino, mga middle class kasi hindi po tayo kasama dyan. Ito po yung mga kumikita ng 300 million ang kanilang net worth every year. Ibig sabihin, net worth nila 300 million and above, sila yung covered ng ating pong wealth tax. Pero gusto ko lang linawin kasi ang nakita kong datos na ma-generate if ever mapatupad, no? Ewan ko lang yung mekanismo. Pero 78 billion pesos ang pwedeng malikom para lang at least matax natin ito mga pinakamayayamang Pilipino? Alam niyo po, Sir Danny, yung 78 billion na figure na yan, yan ay kung ating pong sa papatawan ng wealth tax, yung nasa Forbes top 15 richest Filipino. Hindi pa po yan lahat. So dun pa lamang 78 billion na. So imagine gaano kalaking tulong nun para sa universal healthcare, para sa education system, para sa emergency response, at para sa jobs generation. Pero siyempre, may mga yan. How will this be implemented? Ang gusto kong malaman, siyempre, maraming gagalaw dyan. Bakit kami itatax ng ganyan? No? Although, kumikita nga ng, sabi mo, yung threshold is 300 million na net worth every year. Di ba? Yun yung pipiliin na sila yung itatax or bubuwisan ng ganong kalaki. Siyempre, may mga, marami ang hahadlang sa ganong hakbang. Alam niyo po, Sir Danny, ito po ay ipapataw sa 300 million and above na net worth. 1% po yan magsisimula hanggang 3%. Habang lumalaki hanggang maging bilyonaryo tulad po ng ating Vice President. So, hanggang 3% po yung pinakamataas. At sigurado po ako, Sir Danny, baryang-barya yan para sa ating mga multi-millionaires na ultra-rich at mga bilyonaryo. Sigurado po ako hindi nila mararamdaman yung wealth tax na ipapataw sa kanila sa dami po ng kanilang yaman. Pero sino ang magdadraft niyan? Ibig sabihin, BIR? Who will determine? Sino ba yung, basta nasa Forbes list? Kasi minsan, kinu-question din nila kung sino yung mga nasa listahan na yan. Di ba? Yung po nasa Forbes list po, ginamit lang natin as an example kasi wala naman tayong access doon sa income tax returns ng mga billionaires. So kung may makakaalam po dyan, ang makakaalam po niyan ay BIR. So BIR po ang primary implementing agency nitong wealth tax na ito. Pero ang pinagkaiba po ng wealth tax, ang ating po malilikom mula dito, naka-earmark. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin sa flood control at iba pang mga programa ng gobyerno. Dapat bumalik ito sa mamamayan. Kasi po, Sir Danny, ang sabi natin, this is a wealth redistribution mechanism. Para kahit papaano, hindi man makuha ng mga kababayan natin in cash yung kanila pong yung wealth distribution in services po, mararamdaman nila ito. So ibig sabihin, ito nga yung sa proposal ninyo, yung whatever tax na revenues that will be generated ay mapunta dun sa mga specific items katulad ng climate change adaptation dahil nga mga extreme weather condition na nararamdaman natin, yung universal healthcare. Yun, isa yun, di ba? At saka, ano pa ba yung People's Survival Fund? What is this? Ayan, kasama po yan doon at kadikit po itong People's Survival Fund para tiyakin po na lalo na sa panahon ng krisis ay may mahusay at mabilis na response ang gobyerno.
to respond to crisis situation para naman maibsan yung impact ng crisis sa atin pong mga kababayan. Pagdating po ng committee hearing, bala kong i-amend pa yung bill na final ko. Dagdagan natin ng jobs generation. Kasi po, ang napansin ko, the impact of this crisis, nababawasan yung available na mga trabaho sa ating pong jobs market. At lalong dadami ang maghahanap ng trabaho kung uuwi pa yung mga OFWs na affected ng crisis po sa Middle East. Marami. So, sa ating pong panukala, idadagdag natin yung jobs generation. Okay. For now ba, Kong Percy, kamusta ang status nitong Solidarity Contribution Act, yung bill na final nyo? Ito pong ating wealth tax bill ngayon ay nasa komite at nakuha ko po ang commitment ng ating committee chairperson, Miro Kimbo, Committee on Ways and Means, noong nakaraan pong hearing ng lead committee na pagbalik po muli ng session ay ite-take up ito ng committee. At may panawagan din po tayo sa presidente, i-certify as urgent ang panukalang batas na ito. At hopefully later on, maidugtong natin yung pagbawas ng VAT. No? Kasi po parang hindi naman sabihin ng gobyerno na lahat na lang binabawasan. Eto, nagdadagdag tayo ng revenue kasi nauunawaan natin na sa governance, kinakailangan talaga ng revenue ng gobyerno. So instead of pagbabawas sa VAT, tingin mo mas helpful ito? Itong tax for the wealthy people, mga ganon. Actually po, dapat hand in hand, Sir Danny. Dapat po sabay na ginagawa yan. Bawasan ang VAT at magdagdag po na wealth tax sa mayaman. Sabay po kasi po, ang VAT lahat nagbabayad mayaman, mahirap. Pag bumili ka ng item, binabayaran mo yung VAT. So kaya po, habang tumataas ang presyo, tumataas din ang VAT. So marapat lamang sa lalong madaling panahon, bawasan ang VAT at dagdagan yung tax na mas kaya pang magbayad at magbigay sa ekonomiya. Yung mga sukdulan ang yaman o in English, ultra-rich. Okay, pero syempre, sasabihin na iba, hindi naman namin kasalanan na kami ay yumaman ng ganito. Pero syempre, it's subject to deliberation yan. For now ho ba, dun sa members ng House and Ways Committee, is it gaining traction? May suporta ba, Kong Percy? Sa ngayon po ay nababalitaan natin na yung mga kasamahan natin dito sa Kongreso ay very open to the idea, especially because of the current economic situation na kailangan talaga ng gobyerno ng dagdag na revenue para makatulong sa ating mga kababayan sa panahon ito ng crisis. Kasi saan po nila kukuhanin yung kailangan dagdag na revenue? Sana wag na sa utang. Eto na, kunin na natin to through wealth tax. Okay. Lilihis lang ako dahil syempre naging active din kayo ito nakaraang hearing, no? Yung last hearing dito sa House Justice Committee tungkol dito sa impeachment, di ba? Complaint, yung clarificatory hearing against the Vice President. For now, di ba, nakatakda na ho, May 4 ay magkakaroon uli kayo ng pagpupulong. That's already Monday. And then May 11, are we on track na talagang magkakaroon na ng botohan sa plenaryo? Kong Percy? Yes, tama po kayo, Sir Danny. May 4 po, alas 10 ng umaga, babalik po uli ang Committee on Justice para aprubahan yung committee report na siya namang iaakyat sa plenaryo para pagbotohan. Kung sa ako nga lang po ang masusunod, ayoko nang patagalin pa na May 11 yung plenary vote. Baka naman pwedeng kahit matapos yung Committee on Justice, magkaroon ng special meeting ang Committee on Rules para nang sa ganon, maakyat na siya sa plenaryo ng Monday or Tuesday para ma-transmit na sa Senado bago matapos po ang susunod na linggo. Pero syempre, tayo po ay ginagalang natin yung desisyon ng leadership ng Kongreso. Pero kung saan galing atin po, dapat next week, i-plenaryo na rin yan. Okay, so bali ano bang sentimiento, ano bang syempre nababasa mo ang pulso no ng mga members ng House? Na-develop na nakuha na yung threshold na merong ano talaga di ba, yung sinasabi nila na probable cause. Probable cause, di ba? So kaya nga pinagbotohan ng 53-0. So ibig sabihin malaki ang posibilidad na talaga ito ay aprubahan more than 100 or 106. Sa ngayon po, ang kailangan na lang natin is around 60 or less than 60 to be able to get 1/3. Pero tingin ko po, more than that yung makukuha natin because of the overwhelming evidence. Napakatindi po talaga ng ebidensya. At di po pong kahit natatakot yung isang kongresista na bumoto for it because of the political repercussion, hindi nila madideny na matindi ang ebidensya na ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kabanang bayan si VP Sara Duterte. So, pag dumating na ho ito sa trial sa Senate, ano ho ang palagay nyo? Will the Vice President kailangan mag-show up or the lawyers lang ang pwedeng mag-represent lang sa kanya? Well, kung
ako po kasi yung legal team ni Vice President, I would understand kung bakit hindi nila paharapin ang Vice Presidente kasi may tendency po si VP Sara na ting haharap siya, mas lalo niyang nadidiin yung sarili niya. At I can also imagine, napakahirap po sa kanya as an individual para harapin yung ebidensya, lalong-lalo na yung usapin ng AMLAC report at saka ng SALN. Pero po, talagang bahagi ng due process karapatan niya na humarap at na mag-explain. Kahit na alam ko, magiging mahirap ito kasi mahirap pong kalaban ang matibay na ebidensya. So for now, ano naman kung kasi mga lumulutang na senaryo, what if she resigns before dumating sa trial? Ano Well, hong kung gawin man nakikita po nyo? sa yun, parang admission of guilt kasi baka alam niya na talaga matibay ang ebidensya at siya ay makukonvict kaya magre-resign na lamang. Pero kahit siya po ay mag-resign, hindi pa rin siya makakatapos sa accountability kasi if I understand correctly, may pending cases May criminal pa siya ng may criminal plunder. pa rin. Oo, yung sabi ni Opo. Attorney Kapunan. Yun, sabi niya, tutuluyan pa rin ng plunder. Parang ganon. Opo. Hahabulin po siya kahit siya ay private citizen na. Okay. Nako, maraming salamat uli sa mga ibinahagi mo sa amin, Kong Percy. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, yan ho si Congressman Percy Sendanya, Akbayan Party List at House Deputy Minority Leader. Member din ho siya ng House Justice Committee.